Unahan ko na po kayo, kaya po may part 2 na mali po ng pindot yung Tech Pro natin. Sorry guys. Yan. So, paano magiging effective daw? Yan. Kailangan daw maging mentality daw natin yung pagiging isang nanay. Yan, nanay. Ano daw po ba yung pagiging isang nanay? Diba? Una, ang isang nanay, matatawag mo lang siyang isang nanay pag may anak siya. So, bago ba magkaanak, diba, meron pang pregnancy period. So, yung pregnancy period, dun yung time na wala ka pang cell group ngayon, diba? Parang kayo ngayon. Wala pa kayong cell group ngayon, pero ngayon pa lang, nagdi-dream na kayo about sa mga future disciple nyo. Ayun yun. Yun yung parang naglilihi, no? Naglilihi ka, Lord. Punong-puno yung prayer mo na expectation, Lord. I pray na ganyan. Makapag-win ako. Makapagkaroon ako ng cell group ko this year. Yan, nagdi-dream ka. Tapos, alam mo, bilang isang nanay na nagbunga yung panalangin mo, nabuntis ka, at pag pinanganak mo yun, bilang isang nanay, alam mo, nagsisimula pa lang yung pagiging nanay mo. Amen? Amen, Ate Pre? Doon pa lang magsisimula talaga yun pag nalabas mo na yan. So, ano ang dapat? She knows that giving birth is only the first step in bringing up her child. No? Ngayon, mas magre-requires na yon ng additional dedication, additional attention, and additional patience. No? Bilang isang nanay, napaka-responsible nila sa constant care na kailangan nilang ibigay sa mga baby nila. Wow, baby. No, lahat tayo, nung bagong tanggap tayo kay Lord, treatment natin dyan, baby. Ano ang baby? Mga kulang sa pansin, laging gutom, diba? Iyak ng iyak. Yan. Expect mo na pag nag-disciple ka, ganyan ang mentality ng mga bago. No? Iyak ng iyak, laging gutom. Gutom sa atensyon, sa gatas, iyan ang role natin. Pero hindi naman sila mananatiling baby, di ba? So, entrance na umano sila, nag-grow sila, iba't iba ng needs din yung kailangan mong i-prepare para ibigay sa kanila. Diyan magiging effective ang consolidation process. Amen? Before we win someone for Jesus, they start to take shape in the spiritual world. Through our prayer and patience, the process continues until their spirit is born into eternal life when they accept Jesus in their heart as Lord and Savior. At ngayon po, is becoming spiritual parents. Yan. Tayo na ngayon yung tinalagan ni Lord bilang mga spiritual parents niyang mga yan. So, bilang isang anak ba, di ba, pansinin nyo, kunwari, nagkaanak na si Ate Pre, tsaka si Kuya Joseph. Tapos, nakabasag ng mamahaling base. Magawa pa ng sa bontok. May lamang yung abo. Nabasag. So, napakahalaga sa kanila. Napakahalagang sentimental value sa kanila yung baul na yun. Pero nabasag nung anak mo, Kuya Joseph, Ate Pre. Hindi na ba kayo, itatakwil nyo na ba yung anak nyo? Hindi. Di ba? Anak mo pa rin yun. Kahit nakabasag yun, o kahit anong gawin nun, nandun pa rin yung relationship. Amen. Dapat po, ganun ang ating, sa kanila, pagpapahalaga. Ganun din dapat natin sila tingnan. May magagawa at may magagawa sila, pero hindi dun mag-i-stop yung relationship. Amen? Lagi po natin expect na nagbe-bring up po tayo ng bata. May sa case po kasi ng church natin, ang daming cases po natin na matagal ng Christian tapos napunta sa atin. Tapos, itong Christian na itong leader na nag-disciple nung matagal ng Christian, marami siyang issue, marami siyang comment. Ba't ganito naman to? Kala ko ganito na to. Oo, matagal ng Christian yan, pero hindi yan matagal na disciple. Tandaan niyo yun, matagal ng Christian yan, pero ngayon mo palang dinidisciple. Kaya marami ka pa talagang aayusin dyan. Marami ka pang i-build dyan. Amen? At hindi dahilan na ayawan natin sila. Lagi po nating isipin yun, bilang isang pamilya, hindi naman natin inaayawan yung mga anak natin.
Tayo yung nag-a-adjust sa kanila. No? Consolidation is a process that requires time and concentration. And it varies depending on person you are consolidating. Ito isa rin sa pinaka-challenging bilang isang leader o consolidator na hindi siya one fit size all. Ano tawag doon? May tawag doon? Oo. Hindi porke ako bilang isang leader, kinonsolidate ko o pini-ID ko si Kuya Jisrael. Kinurek ko siya sa isa niyang habit o isang behavior na alam ko hindi talaga makakatulong sa kanya o hindi talaga isang magandang ugali, character. No, minold ko siya. Aba, gulat ako. Nag-work kay Kuya Jisrael. Binago niya tong bagay na to at ayun, ang kagandaan, nagpasalamat pa sa akin. Kuya Dan, thank you na tinama mo ako dito, kinarek mo ako. So sabi ko, excited ako. Nakitaan ko yung bago kong cell member. Ganun din. Same issue sila. Tapos, kayang-kaya ko na to. Alam ko na gagawin dito kasi nagawa ko na to. Nung ginawa ko kay Adrian, pare cell group ko si Adrian, pambira, nagalit. Nagalit par. Iba yung ano niya. Iba yung naging ano sa akin. Iba yung naging feedback sa akin ng tao. Sabi ko, bakit kay Kuya Jisrael effective? Bakit kay Kuya Adrian hindi? Alam niyo kung bakit? Hindi kasi porque pareho church niya, pareho na, hindi ibig sabihin pareho sila pagkatao. Amen? No? Iba pa rin yun. Trabaho natin bilang mga leader, kaya kailangan mo silang kilalanin. Introduce them, no? Magkakilanlan tayo, mag-build tayo ng relationship sa kanila para alam natin paano sila i-approach. I-customize natin yung discipleship natin sa bawat isa. Hindi yan porque umepek dito kay Jisrael, pwede mo na rin gamitin yung style na yung kay Adrian. Hindi po ganun. Amen? Kasi kahit pareho yan, magkaedad pa yan, pareho lalaking, hindi magkaparehas ng upbringing yan. Hindi magkaparehas ng personality yan. Doon po talaga natin ipapractice yung prayer time natin. Amen? Sa prayer po yan. Kailangan nagpipray ka. Alam mo, yung bigyan ka ng wisdom ni God. Paano i-approach, paano i-counsel, at paano i-disciple ang bawat isa sa mga binigay sa iyo ni Lord. Bilang isang pamilya, nanay at tatay ko, kung paano niya pagsabihan yung ate ko, hindi naman din ganun yung way niya paano ako pagsabihan. Iba-iba pa rin. Amen? And number 5 po, principle of consolidation. Sabi dito, those who accepted His message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, to prayer. Yan. Consolidation nung early churches, naging effective po siya because they first helped people to understand their spiritual condition. Then they instructed them, baptized them, and all who accepted Jesus and collected their details. Ayan, no? Kasama po yung pagko-collect ng details. Nice. No? Kailangan may record tayo sa kanila. May monitoring. We can conclude that details were collected because the Bible refers to the number of people added to their church, implying that they kept record of the new believer. Yan, diba? Napansin nyo po, yung bawat cell leaders nyo po, mayroon kami tinatawag na monitoring sheets. No? Ngayon, ini-improve po namin yung system na yan. Bakit? Kasi dyan po namin nalalaman, no? Isang malaking ano po yan, heads up para sa amin. Kasi, tulad ko po, alam niyo po ba kung ilan yung kino-consolidate ko ngayon? Ang nasa list ko po, nasa 26, no? 26 na. No? Meron na po akong primary 12, pero ang active po sa kanila, Siyam 10. No? Tapos meron pa po akong cell group sa high school. So kasama po yun dun sa 26 na kino-consolidate ko. Alam niyo po ba, isang tao lang doon, malaki na pong trabaho. Malaking trabaho na. Isipin mo yon, tatanungin mo siya, kakamustahin mo siya. Monitor mo kung nasa na siyang level ng destiny training. Lahat yun, kailangan familiar ka.
Bakit? Kasi doon po natin sila mas matutulungan kung ano yung needs nila. Na-encourage po natin yan sa lahat, no? Tiyaga po yan. Kasi tulad din po sa akin, meron din po sa akin nag-abala na i-monitor po ako. Yung mga trainings ko na kailangan ko, yung paano ko ma-equip bilang isang cell leader, lahat po yun. Kailangan minomonitor po natin. Nabaptize na ba yan? No? Nakasama na ba yan sa life class? Natapos ko na ba yung startup? Lahat po yun kasi meron na po tayo talagang sinusundan na consolidation process. So, dito natin sila mas may encourage to devote themselves to the apostles' teaching. Muna, yung first spiritual milk. Yung mga bago pong believers, hindi mo yan papakainin ng karne o ng kanin kagad. Ano bang kinakain ng baby? Stick o? Stick o. Ano kinakain ng baby? Milk. Wow, milk, no? Pag pinakain mo yan, mabubulunan yan, hindi pa marunong umuya yan. Second is the bread of the Word of God. Yan na, devotion, no? Prayer. Third, solid food. Ito na yan, discipleship na yan. No? Ano pa ang principle ng consolidation natin? Fellowship. So tayo lahat, create ni God bilang social being. So, He rejoices when we have correct relationship with one another. Success po ng isang consolidator na madepend niya po yung relationship ng mga sinesel niya base dun sa healthy relationship na gumagana po sa ating church and ating cell. Yan. Ang kagandahan po sa church natin, tawag po sa atin cell church. Ano po ba ibig sabihin nun? Lahat po ng nangyayari sa church ay based doon sa cell group. Kapag healthy ang cell group ng isang church, ng ating church, healthy ang service natin. No? Pag healthy ang cell group, tingnan nyo, ang daming magsisimba. Kasi sa cell group talaga pinag-uusapan ng importance niya. Amen? Yan. So, kailangan natin talaga gamitin, no? I-maximize yung skills natin to have a healthy cell group. Share in the breaking of bread. Ito ang pinakamasaya sa amin minsan sa cell group namin. Yung kainan. Amen. Di ba, Kuya Jisrael? No? So, dito mas lalo kaming naging close nung lagi na. Ewan ko ba? Bakit? Sa inyo rin ba, Ate Pre? Mas masaya ang cell group pag may pagkain. O, di ba? So, share, ganun din po yan sa mga early churches, lagi pong may kainan. Kahit si Jesus, no? Laging may kainan. Pero ano po bang pinopromote nun? Is yung pagkakaroon natin ng personal relationship sa bawat isa. Na? Yung dati po, bahay-bahay lang sila. So, kapag nasa bahay kasi, maganda kasi yung host ng bahay, pwede siya magluto. Kahit pansit canton lang, no? Pansit canton, tsaka tasty na bread. Ay, talo-talo na yan. Kami dito kasi kami. So, nag-aambagan kami, pang chicha. Yan. So, umaabot naman. To, yung iba, dahil nag-enjoy, magpapabili pa. Yan, until na mas lalo pang lumalalim yung mga biruan, yung mga bonding namin. Not necessarily naman kailangan ng pagkain. Minsan, may times din sa cell group namin na nagpe-pray lang kami, kakwentuhan ng medyo mga boys talk. Yan. Kaano naman sa amin, mas lalong lumalalim yung cell group, bilang isang consolidator, dapat mas lumalalim ka rin magtanong sa kanila. Yan. Kasi kapag di ka nagtanong, huwag mayang magtanong, no? Makakakuha ka ng tamang sagot. Iyan yung training ko sa sales, no? Asking the right question para ma-win mo yung isang transaction. Yung iba, ang dami nilang tanong, kala mo objection, hindi pala. Tinitingnan lang talaga nun, gusto naman talaga nila, pero ang test nila sa'yo, kung makasagot mo yung tanong nila. Yan. Reliable ka ba dito sa trust na gusto mong kunin sa akin? At nung na-deal mo naman na okay, yun.
Doon bumenta. O, ganun din sa atin bilang mga cell leader. No? Kailangan mo magtanong. No? Kahit din sa mga cell, pag nasagot mo yung tanong nila ng tama, according to the Word of God, doon mabibuild yung respect, yung trust nila sa'yo. No? Persevere in prayer, wag daw po tayong manghina, no? Wag po tayong manlupaypay sa pananalangin kahit na lagi tayong sinisin lang, no? Ng mga dinidisciple natin. Kayo po ba yan? Naranasan nyo na yan, no? Sinner? Ano yung sinner? Hindi yung makasalanan, na yung nagsisin lang lagi. Okay lang po yun. Ako po, nag-level up na ako dyan. Pag sinisin ako, tinatawagan ko na kaagad. No? So, may times na lagi naman silang sumasagot, basta available sila. May times na hindi din. Pero ano ba nangyayari doon? Nabibuild ko sa kanila na totoo ko sa intention ko na kamustahin sila. Amen? Yun naman yung mahalaga eh. Eat the thought that counts. Yan. Pero paano kung wala kang ginagawa? Nag-assume ka na kagad, ayaw ako nito kausap, bahala siya. Di wala na nangyari. Tama, Kuya Adrian? Tama. Kailangan may gagawin ka rin. No? Kung hindi kaya nga sabi ko kay Kuya Jisrael, sa lima na cell group niya, pinalo up niya nung nakaraan. Alam niyo ilan sumagot? Isa. Galit pa. Ay, galit ba? Hindi naman. Isa lang. So, sabi ko, good job bro. At least meron. At least meron. Diyan tayo mag-i-start. Amen? Diyan tayo mag-i-start sa isa na yan. No? Pag nag-respond yan, pag-pray mo yung 4 na mag-respond din sila. Pero itong isang nag-respond yan, rat-ratin mo na yan. Birahin mo na yan. Ano mo na yan? Ayain mo na mag-badminton yan. Tanungin mo na kung ano yung hiling niya. Makipag-banding ka na dyan. Yan. Diyan tayo mag-i-start, no? Sa nagawa natin. And habits that the new believer should put into practice. Ito bilang mga leader, consolidator, ano yung mga habits natin habits na kailangan nating maturo sa kanila para ma-practice na nila. Una, speak to them about the need to be disciple, not just a church attendee. Yan. Mahalaga yan, Mahalaga yan, Itong ginagawa natin sa church, it's a part of our vision for them to in Christ-likeness. Hindi lang ito yung pagpunta lang sa church, kundi ito ay pag-build up sa kanya bilang isang anak ng Diyos. No? Na part siya ng kingdom ni God. Amen? Itong church, building to, pero ang tunay na building ni God ay siya. Amen? Siya yung kingdom ni God. Ginagawa natin yon para ma-build yung kingdom ni God sa buhay natin. Next, teach them to set a time aside every day to read the Bible. Yan. Tuturuan na natin sila mag-schedule. Yan. Dadagdag na natin sa kanila yung pagbabasa ng Bible. Tutulungan mo yan. Yung madalas, mga kabataan ngayon, sinasabi nila busy sila. Pero hindi yung totoo. Bakit? Pag tinanong mo sila, nilapagan mo yan ng schedule chart, chart, yung checklist. Tingnan mo, tanungin mo, ano ginagawa mo dito alas 7? Basta may ginagawa ako niyan. Ganun sila madalas. Ang dami ko na try na yan. Sinasabi nila lagi silang busy. Wala, busy lang sila. Yun lang yung default nila. Nasabihin sa'yo. Pero hindi talaga sila busy. Bakit? Hindi sila naturuan mag-schedule. Amen? Ngayon, yun yung ituturo mo sa kanila. O bro, ayan okay pala. Ang dami mong oras dito sa araw na to. Okay ba sa'yo? 15 minutes, mag-stop ka lang sa inyo o kaya sa bahay. Basa ka lang Bible. Ayan. Tapos, update mo kung ano natutunan mo. O, di ba? O nga, kuya Dan, ang dami ko palang oras. Matutuwa pa sila sa'yo. Ang dami ko palang oras, kuya Dan. Yan at least. Eto bro, dito sa oras na to, wari may nag-aya sa'yo. Di ka pwede umuo dun. Di ba? Kasi may gagawin ka eh. Hindi ka mapapahiya. Mamaya, hindi ka masisira sa ibang tao. Bakit? Umuo ka, hindi mo pala kaya. Bakit? Wala ka schedule eh. Hindi mo alam yung schedule mo. Ngayon, matutulungan mo siya, magpapasalamat po sa sa'yo. No? Next is, ano ba yung sa pagbabasa ng Bible, ano ba yung mga questions na kailangan niya masagot? What is God saying to me? Yan. Pag nagbabasa siya ng Bible, kailangan ito itatanong niya sa sarili niya. Ano ba yung mensahe ni God sa akin?
Meron bang utos si God dito sa akin? Pinapakita. At ano bang pangako ni Lord dito sa nabasa ko? Turuan mo din sila mag-pray. Yung prayer nila, hindi na yung tulad ng mga dati na kabisadong prayer. May script. No? Ang tunay na pagpe-pray po ay pakikipag-usap lang sa Diyos. Amen? Tayo, paano ba tayo nag-uusap? Ganito lang. Normal lang. Ganyan lang din yung prayer. Pero may konting honoring. Siyempre, God yung kausap mo eh. Hindi naman tambay yan. Tama? So, turuan mo siya na ang pagpipray, nag-honor ka kay God at the same time, nakikipag-usap ka ng personal. Tama? Lord Jesus. Mga ganun. Kahit mga anak ko, tingnan mo, pag inutusan mo mag-pray yan, alam nila mag-pray. Pero yung panganay ko, medyo scripted na eh. So, tinuturuan ko siya ulit na ang pagpipray talaga dapat by heart. No? Conclusion po natin ngayon. Para sa atin to, mga consolidator. Our responsibility does not end once we have taken a person to church. O nawin natin ng one verse. The moment they accept Jesus in their heart is when the real work of consolidation begins. Pag totoo talaga, tinanggap na nila si Jesus sa kanilang buhay. No? Doon pa mag-i-start yung work natin sa kanila bilang consolidator nila. And our success in implementing the vision is directly linked to the quality of our prayer life. Amen. Tandaan po natin yun ha. Yung paggawa po natin ng pagwiwin natin ng mga tao, pagpuproduce natin ng mga believer and leader, nakadepende po yan kung yung quality ng prayer mo. Ang tanong ko sa inyo, how's your prayer life? No? Marami tayong dinedemand kay Lord bilang isang masipag na leader. Pero natanong na mo na ba, ano ba kayo ni Lord kapag nananalangin ka na? Yan yung magandang tanong dyan. No? This is because the God who sees what is done in secret will reward you in the public. Nakakalungkot isipin na sa ginagawa po natin sa kingdom ni God, no? Yung binibase po natin, no? Binibase natin yung pagiging successful natin, no? Effective na sa leader sa pagkakaroon ng iba't ibang work sa church o position. Pero alam niyo po ba na ang laking factor po na maging successful ka sa vision ni God about winning souls and disciples. Ang laking factor po no na isipin natin na okay kayo ni God. Parang sa isang mag-asawa, na-realize ko po yun eh. Yung iba nahihirapan magkaroon ng anak. No? Nahihirapan talaga sila. And malaking factor po doon yung pagkakaroon nila ng intimacy. Doon mako-conceive yung fruit. And I believe po, no, bilang isang cell leader, na ako rin po, napatunayan ko yun sa life ko bilang isang leader. Na nung since na time na nag-decide ako na magiging intimate kami ni Lord, doon kami nagkaroon ng talagang fruit sa buhay ko bilang isang leader. Dati po, sipag-sipag ko kung ano-anong ginagawa ko sa church, wala akong disciple. Pero nung nag-start na po ako na mag-build ng tamang intimacy with God, doon, hindi ko man sinasadya, hindi ko man yun, pero pusa po silang talagang nakita ko po yung fruit doon. And nagbunga po yun dahil nagbunga po yun dahil tama na yung relasyon ko sa Diyos. And yun po yung gusto kong i-emphasize po ngayon. No? Ngayon, nangangarap ka, no? Talaga na magkaroon ka ikaw rin, nagkaroon ka ng vision. Pero gusto kong unahin nyo ngayon talaga, magkaroon kayo ng intimacy ni God. At siya yung mag-enable sa inyo to bear fruit. Yan. Sabi ng Bible sa John 15, no? Remain in me, no? So that you may bear much fruit. Connected dapat tayo sa source. Sige po, pag-pray ko po. Lord, thank you, God, sa time na to. Thank you for teaching us, Lord, the principles and the purpose of effective consolidation. O God, we pray, O God, na ito yung maging culture namin, maging template namin on how to win people and make disciples. Pray, Lord God, na hindi mag-stop sa winning, Lord, yung skills namin. Kundi lalo pa kami gumaling, Lord, when consolidation is concerned, Panginoon.
I pray, Lord, for every one of people here, Panginoon, in Jesus' name, that they will be a great consolidation spirit, Lord, upon us. Na ikaw yung magtuturo sa amin to build right relationship, that we may help them to introduce to you, introduce to the community, and introduce to ourselves, being their spiritual family, Lord, spiritual parent, to God. I pray, O God, in Jesus' name, that you will equip us, Lord, to do good works. Mag-mature kami, Lord, bilang mga leader. Maging willing kami to adjust sa iba't ibang tao na part ng harvest namin. Magiging welcome sa amin sila lahat, Panginoon, dahil meron kami yung puso of a good consolidator. I pray, O God, na i-build mo palalo yung character namin ng tama. Magpasubmit kami sa iyo, Lord God, at tulad nung preaching kanina, Lord, sa Sunday service namin, na maging slave kami of righteousness. Thank you, Lord. We honor you and love you in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po. See you po tayo next week. God bless po.